Patawad po, Mami. Daddy, hindi ko po alam kung paano kami magsisimula ulit. Hindi ko po alam ang magiging bukas namin ngayong wala na po kayo. Hindi ko po inaasahan na ganun lang kadali ang magiging pagsasama natin. Paano na tayo ngayon, ate? Wala na tayong makakasama sa bahay. Hindi ko alam, Janina. Walang ibang tumatakbo sa isip ko ngayon. Nararamdaman ko lang ang matinding kalungkutan ng pagkawala ni Mami at Daddy. Pakinggan natin ang kwento ni Jenny at Janina, ang dalawang magkapatid na maagang naulila at nawalan ng pagmamahal sa buhay. Ano nga kaya ang kahihinatnan nila matapos yumao ng kanilang mga magulang at mapunta sa pangangalaga ng kanilang auntie na akala nila ay mamahalin sila? Bago po natin umpisahan ang ating istorya, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe bilang suporta sa channel na to. Nakasuot si Jenny at Janina ng simpleng itim na damit. Hawak ni Jenny ang lumang rosaryo ng mami niya habang nakatingin sa lupa. Si Jenny ang nakatatanda sa kanilang dalawa. 18 years old na siya, habang ang kapatid na si Janina ay 12 years old. Ang hangin noon ay may dalang lamig na tila hindi galing sa panahon, kundi mula sa kawalan. Ang araw ay halos ayaw sumikat, at ang ulap ay parang nagdadalamhati. Araw iyon ng libing ng mami at daddy ni Jenny at Janina. Ang araw na tinanggal sa kanila ang pundasyon ng buhay nila. Sa gitna ng dilim, habang si Jenny ay nakaupo sa gilid ng kabaong at pinipigilan ang pag-iyak, lumapit sa kanya ang isang babae. Matangkad, matikas ang tindig, suot ang itim na bestida na mamahalin, may alahas na hindi bababa sa 10,000 ang halaga bawat piraso. Siya si Linda, ang auntie ni Jenny at Janina, kapatid ng yumaon nilang ina. Sa mga mata ng bayan, isa siyang respetadong babae. Laging nasa simbahan tuwing linggo, laging may bitbit na donasyon para sa barangay, at kilala sa mga salitang matamis, ngunit puno ng kayabangan ng pagkuunwari. Niyakap niya si Jenny ng mahigpit, ngunit malamig ang balat niya, gaya ng marmol na lapida. Sa halip na init ng pamilya, ang naramdaman niya ay distansya sa yakap ng kanyang auntie Linda. Parang ang yakap niya ay hindi upang damayan sila, kundi upang paalalahanan sila na lang ang natitirang hadlang. Nagsalita ito sa malambing ngunit malamig na boses. Jenny anak, halina kayo. Huwag kayong mag-alala. Ako na ang bahala sa inyo. Hindi ko kayo pababayaan. Salamat po, auntie. Wala na po kaming ibang alam na kamag-anak, kundi kayo lang po. Napakasakit po ng nangyari sa mga magulang ko. Kinabukasan, lumipat na sila sa bahay ng kanilang auntie Linda. 3 palapag ang bahay. May marble tiles, mamahaling kurtina, at chandelier na tila isang hiyas sa kisame. Pero sa kabila ng karangyaan, malamig ang bawat sulok ng bahay. Hindi dahil sa malamig na klima o dahil sa aircon ng bahay, kundi dahil sa malamig na damdamin. Hindi nila maramdaman na may puwang sila sa bahay na yon. Oh, dyan ang kwarto nyo ha. Huwag kayong basta-basta papasok sa kwarto ko. Paggagamit ng tubig, tipirin ha. Kuryente, huwag niyong kalimutang patayin. Opo, auntie. Alam kong mababait kayong mga bata. Ikaw, Jenny, dalaga ka na. At alam kong alam mo na ang tama at mali. Wala naman tayong magiging problema kung magiging masunurin kayo. Wala akong anak, pero may siniset akong rules sa bahay ko ha. Yes po, tita. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po kami magiging sakit ng ulo. Mabuti naman kung ganon.
Noong una, mabuti naman ang pakikitungo sa kanila ng kanilang Auntie Linda. Kumakain sila ng 3 beses sa isang araw, na ipagpapatuloy din nila ang pag-aaral nila at nabibigay naman ang ilang pangangailangan. Pero pagkalipas ng ilang linggo, unti-unti nilang naramdaman ang mga pagbabago. Gabi-gabi, sa bawat kain ng hapunan, nararamdaman nilang hindi na sila inaasikaso, kundi minamasdan. Parang binabantayan kung sulit ba ang presensya nila sa bahay na iyon. Isang gabi, habang nasa kwarto ang magkapatid, naalala ni Janina ang laging binabanggit ng kanilang ama na lupa nila sa may ilog. Iyon daw ay nakapangalan na sa kanila. Napakalawak ng lupain na iyon. Hindi na magawang maasikaso ng mga magulang nila dahil sa dami ng business na inaasikaso. May mga trabahador sa lupang iyon. Ang lupang iyon ay plantasyon ng mga saging. Ang Auntie Linda nila ang namamahala doon dahil sa kapatid ito ng kanilang ina, hindi nila pinag-iisipan ng kahit na ano. Ate, paano na pala yung bahay natin? Malinis pa kaya yon? Gusto ko na sanang doon na lang tayo. Hindi naman siguro yun pinababayaan ni Auntie Linda. Siya ang legal guardian mo. Kung doon tayo, baka hindi natin kayanin. Bata pa tayong dalawa. At saka, hindi naman tayo sanay sa mga gawaing bahay. Sa tingin mo ba, ate? Pero ba't ganun? Hindi ko na maramdaman na parang may pakialam pa siya sa atin. Noong una okay pa eh. Pero habang patagal ng patagal, nagbabago na si auntie. Hayaan mo na. Wala kasi siguro siyang anak, kaya hindi niya alam maglambing sa mga bata. Hanggang dumating ang isang umaghang hindi nila malilimutan. Kumakain sila ng agahan. Nakahain sa mesa ang sinangag, itlog at kape. Tahimik silang dalawa. Hawak ni Jenny ang tinidor. Tinangka niyang magtanong sa kanyang tiyahin. Auntie, may naalala po kasi ako kay Papa. Yung lupa sa may ilog, sabi niya, para raw po sa amin yun. May binabanggit siyang titulo noon. Tila natigil ang mundo ni Linda. Ibinaba niya ang tasa na may lamang kape. Humimpit ang hawak niya sa tasa. Tiningnan niya ang dalaga na parang isang kaaway. Lupa? Anong lupa? Wala akong alam dyan. At kung meron man, sa akin nakapangalan yun. Ako ang nag-asikaso ng lahat. Ako ang nagbayad sa ospital ng mga magulang mo. Po? Pero auntie, alam ko pong sa amin yun. Nasa wastong edad na po ako para malaman kung ano ang mga pag-aari namin. Alam ko pong pag-aari namin ang lupang yon. At kami ang nagmamay-ari ng plantasyon. Alam ko po ang karapatan namin. Padabog na tumayo ng silya si Linda at binagsak ang diaryong binabasa. Pansin na pansin ang tila pag-iiba ng aura niya nang marinig ang mga salita mula kay Jenny. Karapatan. Makontento ka nga at binigyan ko pa kayo ng matitirahan. Kung alam mo lang, napakadaming utang sa akin ng mga magulang mo. Pasalamat ka at kinupkup ko pa kayo ng libre. At hindi ko kayo sinisingil sa mga utang nyo. Kinabukasan, matapos ang insidenteng yon, habang si Jenny at Janina ay naghahanda ng sarili papasok ng eskwelahan, kinausap siya ng kanyang Auntie Linda na hihinto na sila ng pag-aaral at wala na siyang sapat na pondo para pag-aralin silang magkapatid. Napansin niyang wala na rin ang dalawang katulong sa bahay ng Auntie Linda niya. Jenny, saan kayo pupunta? Papasok na po sa school, auntie. Nakalimutan kong sabihin na hindi na pala kayo pwedeng magtuloy sa pag-aaral dahil nahihirapan na rin ako sa mga gastusin dito. Ano ho? Ate, ayokong tumigil sa pag-aaral. Pinangako natin kila mami at daddy
na magtatapos tayo ng pag-aaral. Ano na naman ho to, auntie? Pati ba naman po pag-aaral ipagkakait ninyo? Hindi ko kasalanan na maaga kayong naulila. Sapat na ang ilang buwan na nagpakananay ako sa inyo. Isa pa, kung napapansin ninyo, wala na ang makakatulong dito. Anong ibig niyong sabihin? Ibig sabihin nun, kayo na ang gagawa dito sa bahay at maninilbihan para naman may silbi ang bawat butil ng bigas na kinakain nyo dito. Tila sumabog ang isang matagal nang tinatagong bomba. Sa isang iglap, ang kabaitang ipinapakita ng kanilang Auntie Linda sa harap ng iba ay napalitan ng kasakiman at galit. Takot siyang mawala ang inaangkin niyang kayamanan na dapat ay para sa dalawang magkapatid. Napagpasyahan ho namin na uuwi na kami sa bahay. At nagmamalaki ka pang bata ka. Wala kang utang na loob. Utang na loob ho? Kung meron man pong may utang dito, hindi ho kami yun. Kayo po, dahil masyado na po kayong kinakain ng pagiging gahaman ninyo. Ang kapal ng mukha mong pagsalitaan ako ng ganyan. Hindi kayo aalis dito. Dito lang kayo. Hindi nyo pa nababayaran ang lahat ng utang ninyo. Hindi nakaalis ang magkapatid. Ilang buwan din nilang tiniis ang lahat ng hirap at pagod na pinaparanas sa kanila ng tiyahin. Hanggang sa isang araw, bigla na lang silang pinapalayas sa bahay. Kinabukasan, pag-uwi nila galing palengke, nadatnan nilang nakaimpake na ang mga gamit nila sa labas ng gate. Nakapatong sa maleta ang lumang unan nila na binili pa ng mama nila nung si Janina ay 10 taong gulang. May bago na ring katulong sa bahay. Lumapit sa kanila ang katulong. May katandaan na ang babae at halatang naaawa sa sitwasyon ng magkapatid. Halos lumuha itong magsalita. Pasensya na kayo, iha. Hindi ko rin gusto ito. Pero sabi ng auntie ninyo, hindi na raw kayo pwedeng tumira rito. May bumiling negosyante daw ng lupa. Nasa pangalan niya raw lahat, pati bahay. Ho? Pati ho ang bahay namin? Nasaan ho si Auntie Linda? Nasa loob siya. Nakaupo, nagpapahinga. Galit na pumasok sa loob ng mansyon si Jenny. Halos mabangga na niya ang bagong katulong sa sobrang galit. Mangyak-ngyak na ito pero hindi niya na kayang tanggapin pa ang lahat ng ginagawa sa kanila ng kanyang Auntie Linda. Pagpasok niya sa loob, nakita niya ang tiyahin na nakaupo sa isang napakagandang silya nito na parang reyna. Nakapikit ito at halatang relax na relax lang. Parang walang kasalanang nagawa. Nakasuot pa ito ng mamahaling dress na kulay pula. Puno ng alahas ang katawan, nakataas ang buhok at tila walang iniindang problema. Auntie Linda, bakit niyo po binenta ang lupa at ang bahay? Wala kayong karapatan. Sa amin yon. Mga magulang namin ang naghirap doon. At ikaw ang magpapakasasa sa lahat ng iniwan para sa amin? Maghinay-hinay ka sa mga sinasabi mo. Nakikita mo tong mga papel na to? Ito ay mga dokumento na nagpapatunay na walang pag-aari ang mga magulang nyo. Sa akin lahat ng mga yon. Ano? Ano na naman to? Anong kasinungalingan to? Ayan, tingnan mo. Basahin mong mabuti. Orihinal na dokumento yan galing sa abogado. Ayan, titigan mong mabuti. Iyon na yan kung gusto mo para alam mong wala kang pinaglalaban. Dahil nasa tamang edad na si Jenny at nakapag-aral naman ito, matalino itong bata, alam niya kung ano ang gagawin. Nagmamadali silang pumunta sa munisipyo ni Janina at doon nila natuklasan ang mas matinding kasamaan ni Linda. Peke ang dokumentong binigay sa kanila. Binago itong bersyon ng orihinal na dokumento ng kanilang magulang. Nakalagay roon na lahat ng ari-arian ay mapupunta lang kay Linda.
Kahit ang pirma ng kanilang mommy at daddy ay ginaya rin nito. Nalaman din nilang hindi pala tunay na magkapatid ang mama nila at si Linda. Ampon lamang ang tiyahin nilang si Linda. Napagtanto nilang kaya ganun na lamang pala sila tratuhin ni Linda na halos hindi kadugo at walang ni katiting na pagmamahal. Galit na galit si Jenny nang sinugod nila ang kanilang tiyahin sa mansyon. Linda! Linda! Nasan ka? Akala mo ba maluloko mo kami? Sinungaling ka. Hindi ka makakalusot sa mga kasinungalingan mo. Alam na namin ang lahat. Anong sinasabi mo? Wala na kayong karapatan dito. Lumayas kayo. Gumawa ka pa talaga ng mga peking dokumento para lang linlangin kami. Napakasama mo. Lumayas kayo dito. Wala akong alam sa sinasabi mo. Kaya pala wala ka ni katiting na konsensya pagdating sa amin. Dahil hindi ka tunay na kapatid ni Mami. Isa kang ampon na gustong kamkamin ang lahat ng para sa amin. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Linda. Halatang guilty ito sa mga salitang binitawan mula sa bibig ni Janina. Ano, Auntie Linda? Nagulat ka, no? Alam na namin ang lahat at gagawin namin ang lahat para mabawi ang dapat na para sa amin. Sige, subukan nyo. Tingnan lang natin kung may magagawa kayo. Hindi ko hahayaan na mawala ang lahat ng mga pinaghirapan ko nang dahil lang sa mga pakialamerang tulad ninyo. Talagang lalabanan ka namin, Auntie. Hindi kami titigil hanggat hindi ka nagdudusa at nagbabayad sa mga ginawa mo sa amin. Kahit saan tayo makarating, lalabanan ka namin. Nang gabi din yon, habang pinag-uusapan ni Jenny at Janina ang kasamaan ni Linda, naalala nila ang kakilalang mambabarang sa kabilang bayan. Kung hindi sila dinadaan sa maayos na paraan, ay sasabayan nila yon. Kinabukasan, maagang umalis si Jenny at Janina. Nagpunta sila sa masukal na kakahuyan sa isang liblib na bayan. Habang papalapit sila sa kubong itinuro sa kanila, palakas din ng palakas ang tibok ng puso ni Janina. Ngunit hindi sila tumigil. Sa gitna ng kakahuyang yon, natagpuan nila ang isang maliit at lumang kubo. Ang dingding nito ay yari sa lumang kawayan at pinagtagpi-tagping mga baging. May mga nakaukit na simbolong hindi niya maintindihan. Mukhang ilang dekada nang nakatayo ang kubo. Nakita nila ang usok na lumalabas sa bandang likuran na para bang may nagluluto. Patunay na may nakatira nga roon. Paglapit nila, kakatok na sana si Jenny nang mapahinto siya at pigilan siya ni Janina. Napalingon siya kay Janina. Hinihingal ito at halatang nag-aalala. Ate Jenny, sandali. Bakit? Ate, alam kong galit ka kay Auntie. Pero hindi natin to kailangang gawin. Bakit ikaw? Hindi ka ba galit? Hindi mo ba gustong maturuan ng leksyon ang hayop na yon? Oo, galit ako. Pero marami pang paraan para maturuan siya, ate. Kapatid pa rin siya ni Mami. Ano pa? Ano pang paraan? Sige nga. Ginawa na natin ang lahat ng pag-intindi. Pinakasamahan natin siya, pinagsilbihan, ginawang katulong, kahit hindi natin deserve. Pero ano, hindi niya tayo pinapakinggan sa bawat pakiusap natin. Huwag kang mag-alala, hindi ko naman siya hayaang mamatay. Gusto ko lang na magtanda siya, turuan siya ng leksyon sa pamamagitan nito. Wala nang nagawa si Janina. Nang kumatok na si Jenny, natatakot man ay hindi ito umalis. Pagpasok nila sa loob, sinalubong sila ng isang amoy na halos magpasuka sa kanila. Pinaghalong amoy ng panis na kanin, kamangyan at nabubulok na mga halamang may tubig sa gitna ng silid kung saan napapaligiran ng kandila ay nakaupo sa isang banig ni Dandang Gina. Ang mambabarang
na kinatatakutan ang buong bayan. Payat ang pangangatawan, nakukuba na ang likod dahil sa katandaan at ang buhok nito'y mahaba na purong puti na. Ngunit ang pinakanakakatakot sa kanya ay ang kanyang mga matang halos puti na lang ang nakikita. Pero para bang nakikita pa rin niya ang lahat. Nang tumingin ito sa kanila, napalunok naman si Jenny sa kaba bago ito lumuhod sa harap ng matanda. Inilapag niya ang isang sobre sa sahig na may laman ng pangalan at litrato ni Linda. Sino ang gagawaran ng kulam? Kinilalang tiyahin po namin. Nilamon na siya ng kasakiman. Sinisira niya ang buhay namin para makuha niya ang kayamanang pinaghirapan ng mga magulang namin. Gusto niyang kamkamin. Lahat-lahat. Gusto ko siyang turuan ng leksyon. Mula sa gilid ng matanda, hinila niya ang isang ahong gawa sa kahoy. Dahan-dahan niya itong binuksan. Nagulat si Jenny nang makita niya ang laman nun. Mga patay na insekto tulad ng higad, ipis at malalaking gagamba. Kinuha ng mangkukulam ang larawan ni Linda at inilagay ito sa isang mangkok. Pagkatapos ay may kinuhang mga buhay na insekto mula sa kahon at pinakawalan sa ibabaw ng litrato. Ate, wag na natin itong ituloy. Hindi na tayo dapat umabot sa ganito. Hindi tayo masama. Hindi tayo pinalaking ganito nila Mommy at Daddy. Oo, hindi tayo masama. Pero hindi rin ako papayag na ganito ang ginagawa niya sa atin. Kailangan nating lumaban. Oo ate, pwede tayong lumaban sa mas maayos na paraan. May batas tayo. Huwag natin ilagay sa mga kamay natin ang batas. Hindi tayo pakikinggan ng batas, Janina. Naiintindihan mo ba? Sa tingin mo ba, papanigan tayo? Wala tayong pera para makapag-ubusan kay Auntie Linda. Kaya nga, tayo nandito dahil sa pagkamkam niya ng dapat para sa atin. Ano? Itutuloy pa ba natin? Hindi na nagbago ang pasya ni Jenny. Tahimik itong tumitig habang nagsisimula ng bumigkas ng orasyon ang matanda. Kasabay ng bawat salita na binibigkas nito ay ang tila pagsiksik ng mga insekto sa litrato ni Linda. Hindi man niya maintindihan ang lengguwaheng gamit ng matanda. Naramdaman naman niya ang pagtayo ng kanyang balahibo. Nagulat ang magkapatid nang biglang itarak ng matanda ang kalawangin at matalim na karayom sa litrato ni Linda. Sa oras na magsimula na ang kulam, magdurusa siya at makakaranas ng kakaibang sakit. Mawawalang bisa lamang ang kulam kung magbabago ang kanyang puso at matututunan niya ang kanyang mga pagkakamali. Ate Jenny, tama ba tong ginawa natin? Wala na tayong choice, Janina. Hindi na nakikinig si Auntie. Wala na rin siyang respeto kila Mommy at Daddy. Kinagabihan, simpleng pangangati sa ilong ang nararamdaman ni Linda. Pero habang lumilipas ang oras, lumalala ito. Unti-unti niyang nararamdaman na parang may gumagapang sa loob. Paulit-ulit niyang kinakalikot iyon at pilit inaalis gamit ang daliri. Kinabukasan, habang nakaupo siya sa gilid ng kama, kumati ang loob ng ilong niya. Tinusok niya ito gamit ang kanyang daliri. Nagulat siya nang maramdaman ang gumagalaw. Agad niyang hinugot ang kanyang daliri at may maliit, maitim at buhay na uod ang sumama sa kanyang kuko. What the? Paano nagkaroon ng ganito sa ilong ko? Nanginginig ang kamay ni Linda. Inapakan niya ito ngunit nang mapisa ay umalingasaw ang mabahong amoy.
parang amoy ng napubulok na bangkay. Matinding pandidiri ang naramdaman ni Linda. Kinuha niya ang wipes at tissue at sumina doon. Pilit na hinahampas ang loob ng ilong. Ngunit sa halip na guminhawa ay mas lumalabas pang mas maraming insekto. Tumutulas ang maliliit na katawan nito at tumadampi sa balat niya habang gumagapang bababa sa liig niya. Para siyang mababaliw sa takot, tumakbo siya mula sa banyo, sinubukang hugasan ng liig, mukha at ilong. Ano to? Anong nangyayari sa akin? San ba to nanggagaling? Kinagabihan, matinding sakit ng ulo at pagsusuka ang gumising sa kanya. Mabilis siyang tumakbo papunta sa lababo, hawak ang tiyan. Yumuko siya at inilabas ang laman ng sikmura niya. Ngunit imbes na pagkain, uod, gagamba at ipis ang lumabas sa bibig niya. Namilog ang mga mata niya sa takot. Napahawak siya sa lababo. Nanginginig, nagkakanda-duwal-duwal at pilit idinura ang lahat. Nagkalat ang mga insekto sa puting lababo. Hingal na hingal siyang napatingin sa salamin. Pawis na pawis, maputlang maputla at ang mga mata ay nanlalaki. Hindi to totoo. Panaginip lang to. Pinabangungot lang ako. Oo, tama. Panaginip lang to. Lumipas ang mga araw pero mas lalong lumalala ang paghihirap ni Linda. Tuwing gabi, naririnig niya ang kakaibang kaluskos sa dingding at sa ilalim ng kama. Sa una, parang simpleng kaskas lang sa kahoy, pero habang tumatagal, lumalakas ito. May 1,000 maliliit na paang kumagapang sa bawat sulok ng kwarto niya. Hanggang sa isang gabi, hindi na niya natiis pa. Mabilis niyang inangat ang kutsyon ng kama. Halos mawalan na siya ng balanse sa kanyang nakita. Libo-libong mga ipis ang nagtakbuhan sa sahig at dingding. What the? Paano nagkaroon ng maraming ipis dito? Peste, mukhang sinadya nilang lagyan ng ganito ang kwarto ko. Isang umaga, bigla na lang siyang natumba at hindi makalakad ng maayos. Nakita niya ang isang maliit na pasa sa binti niya. Inisip niyang simpleng pasa lang ito, pero sa loob ng isang araw, lumaki ito ng lumaki. Naging kulay ube at halos nangitim na. Nakaumbok ito na para bang may laman sa loob. Sinubukan niyang pindutin, halos mabaliw siya sa takot nang maramdamang parang may gumagalaw sa loob nun. Hinawakan niya ang binti nang biglang pumutok ang nakalobong balat. Mula sa loob ng isang pasa, lumabas ang maliliit na insekto. Napasigaw siya, pumagsak sa sahig, pilit na pinapatay ang mga ito gamit ang palad. Ngunit habang dinudurog niya ang mga ito, mas marami pang lumalabas. Dumudugo na ang binti, ngunit patuloy pa rin ang mga insekto. Manang, tulungan niyo ako. Idala niyo ako sa pinakamalapit na ospital ngayon din. Manang! Sa ospital, sinuri ng mga doktor ang ilong, tiyan at binti ni Linda. Nanginginig siya habang nakaupo sa kama. Hinihintay kung ano ang resulta at kung ano ang sasabihin sa kanya. Pagkatapos ng 1 oras, nagpalitan ng tingin ang mga doktor at nurse. Wala kaming nakikitang sakit mo, ma'am. Malinis ang ilong mo. Kahit sa ang EENT mo pa ipatingin, wala kaming nakikitang insekto sa katawan mo base dito sa mga lab results mo. Anong ibig mong sabihin? Anong wala? Nakikita ko sila. Nasa loob ko sila, Dok. May mga ipis akong sinuka. Accurate ba talaga tong mga equipments nyo dito? Miss Flores, wala kaming nakikitang kahit ano sa'yo. Your vitals are normal. I think you are suffering from extreme stress and anxiety.
Or if you want, we suggest you to go to other doctors and ask for second opinion if you think that we are veracious. Stress? Ano to? Gawa-gawa ko lang? Hindi to normal? May nangyayari sa akin. May mali dito. Bulok ang mga equipments nyo, kaya hindi nyo makita. Pinagloloko nyo lang akong lahat. Mabilis na lumapit ang dalawang nurse nang hablutin ni Linda ang coat ng doktor. Pilit siyang pinakakalma ng mga ito, pero hindi siya tumigil sa pagwawala hanggang sa makaramdam siya ng tusok sa braso. Unti-unting bumigat ang mga mata niya at nanghina. Bago pa siya tuluyang mawalan ng malay, narinig niya ang sinabi ng doktor. Ire-refer ko siya sa isang psychiatrist. Ngunit alam ni Linda na hindi ilusyon ang nakikita niya. Halos hindi na makilala ni Linda ang sarili niya. Makalipas ang ilan pang araw, namumutla siya, payat at nakukuba na ang likod. Ang mga mata niya na dati puno ng yabang, ngayon ay malalim at nangingitim ng dahil sa hindi pagkakatulog. Naramdaman niya, bawat galaw niya ay parusa. Sinubukan niya na ang lahat, doktor, dasal, pati ang alak ay ginagawa na niyang tubig para lang makalimutan ang nararamdaman niya. Pero wala pa ring pagbabago. Hindi siya tinitigilan ng mga insektong yon. Wala na siyang pag-asa nun nang imong-ay sa kanya ng isang trabahador ang albularyong si Mang Chan. Kaagad siyang nagpasama ron. Sa loob, tahimik na nakaupo ang albularyo. Hindi pa lumalapit si Linda, ay pakiramdam niya ay alam na ng matanda kung bakit siya naroon. Tulungan niyo ho ako, Mang Jan. May gumagapang sa loob ng katawan ko, sa balikat ko, sa bibig ko, sa ilong ko. Hirap na ho ako. Tahimik siyang pinagmasdan ng matanda. Kinuha nito ang isang antilang, sinindihan sa isang mangkok na may tubig. Unti-unting bumaksak ang tunaw na wax sa tubig. Bumubuo ng maitim na hugis na palunok si Linda. Hindi lang basta patak ng wax ang nakita niya. Parang may mga hugis na mata, bibig, parang isang tao ang nabuo roon. Base sa mga nakita ko at sa mga sinabi mo, binabarang ka nga. Magagamot po ba ninyo ako? Hindi kaagad sumagot ang matanda. Sa halip, kinuha niya ang tinurob na dahon ng parakis at marahang ipinahid sa paa ni Linda. Napanganga ang dalaga sa hapting naramdaman niya. Napakapit siya sa binti niya habang pinipigilang magsuka. Hindi malakas ang ginamit sa'yo. Hindi mo ito ikamamatay, pero hindi rin ito matatapos hanggat hindi mo natututunan ang dapat mong matutunan. Matutunan? Matutunan ng alin? Sabihin niyo sa akin, bakit kailangan pang daanin sa ganito? Kinuha ng albularyo ang inang tuyong palaspas at sinindihan ito. Agad na kumalat ang maitim na usok sa maliit na kubo. Pumikit ang matanda at nagsimulang magbanggit ng mga dasal. Parang bumubulong sa isang bagay na hindi nakikita. Bigla namang sumakit ang katawan ni Linda. Napayaw siya, pakiramdam niya, lalo pang tumami ang mga insekto sa loob ng katawan niya. Mas matinding pagkilos ng mga ito, parang may libo-libong karayom na tumutusok sa bawat parte ng katawan niya. Nagwala siya, pinaghahampas ang sarili para lang mawala ang pakiramdam na may gumagapang. Aray! Ah! Mang Jan! Mas lalong sumasakit. Hindi ko na ho kaya. Aray! Hindi lang ito simpleng sumpa. Ito ang kapalit ng lahat ng kasalanan mo. Ano bang dapat kong gawin? Aray!
Kung may paraan pa ba, sabihin mo sa akin. Isa lang ang paraan para matapos ito. Balikan mo ang mga sinaktan mo hanggat hindi mo sila pinahahalagahan, hanggat hindi ka nagiging tapat, humihingi ng tawad at hindi binibigay ang para sa kanila. Hindi matatapos ang paghihirap mo. Wala na bang ibang paraan? Paano kung ayaw ko yung gawin? Wala nang iba pang paraan. Sila lang ang makakapagpatawad sa'yo. Kung hindi, mas matindi pa ang sakit na mararanasan mo. Tumingin ng diretso ang matanda. Halatang seryoso ito at wala na itong halong pag-aalinlangan. Napalunok si Linda pero sa loob niya, hindi niya gagawin ng totoo ang sinabi ng matanda. Hihingi siya ng tawad, magpapakumbaba at ibibigay ang mga ari-ari ang pinaghirapan niyang kunin sa loob ng mahabang panahon. Yon ang hindi niya kayang gagawin kailanman. Matagal niyang hinintay ang sandaling mapasa kanya ang lahat ng yaman ng pamilyang yon. At ngayon na nasa kanya na, hindi siya papayag na mawala yon kahit na anong mangyari. Ang plano ni Linda, hihingi siya ng tawad, magpapakumbaba siya, kukumbinsihin niya ang mga pamangkin na patawarin na siya, at kapag nakuha niya ang loob nila, kukunin niya ang lahat ng kayamanang inaasam at wala nang makakapigil pa sa kanya. Nang gabi ding iyon, nanginginig na sa sobrang panghihina si Linda. Ang mukha niya'y maputla na at halos hindi na siya makalakad ng maayos. Ramdam pa rin niya ang mga insektong gumagapang sa loob ng katawan niya. Nakatayo na siya noon sa harap ng bahay ng magkapatid, ang inuupahang bahay nila. Dahil hindi pa nila nakukuha ang dati nilang bahay, huminga siya ng malalim tsaka marahang kumatok. Auntie Linda? Bakit po? Anong ginagawa mo rito? Nakatayo si Janina sa harap niya habang nasa tabi naman nito si Jenny na nakataas ang kilay at nakapamulsa. Pareho silang nakatingin sa kanya na parang estrangherong hindi nila dapat pagbuksan. Lumuhod si Linda sa harap nila. Pinilit niyang gawing desperado ang boses niya. Nagkamali ako. Patawarin niyo ako. Masyado akong nasilaw sa yaman ng mga magulang niyo. Paano kung ayaw namin? Kung hindi niyo ako mapapatawad, maghihirap ako habang buhay. Ikaw ang gumawa nito sa sarili mo, auntie. Kaya wag mo kaming kukonsensyahin kung ano man ang nangyayari sa'yo ngayon. Alam kong nasaktan ko kayo. Pero babawi ako. Magbabago na ako. Pilit na pinagmumukhang malungkot ni Linda ang mukha niya. Halos ibaksak na rin niya ang sarili sa sahig. Tahimik naman siyang pinagmamasdan ng magkapatid. Sa huli, malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Janina bago niya binuksan ng kaunti ang pintuan. Mas bata si Janina kaya mas madaling lumambot ang loob nito sa tiyahin. Sige po, auntie. Pumasok na muna kayo. Halos mapangiti si Linda. Sa isip-isip niya ay napakadali lang pala nilang loohin. Marahan siyang lumakad papasok. Hinihingal at nang makaupo siya sa sofa, napansin niyang nawala na ang bigat sa katawan niya. Wala na ang mga gumagapang na insekto. Wala na ang mga bulong sa tenga niya. Akala niya ay ganun lang yun kadali. Pero biglang kumirot ang braso niya. Napakapit siya. Hinawakan ni Linda ng maigpit ang braso niya. Dapat ay
kumaligna ang sugat niya ron. Pero sa halip na gumaling, lalo pa itong lumaki. Kumalat ang maitim na ugat sa balat niya at ang sakit ay naging mas matindi. Ano to? Akala ko ba matatapos na pag lumapit ako sa inyo? Do you think you can fool us? You are wrong this time, Auntie Linda. Napatigil si Linda. Pumikat ang sikmura niya sa kaba. Napalunok siya nang makita na galit ang titig ni Jenny. Hindi kami tanga, Auntie Linda. If you really think you can fool us again, no way. You are nothing but a bitch and liar. You don't know anything but to pretend and mock us. Pero hindi na ngayon. Not this time. We learned our lesson. At sana, ikaw din. Wala kang pagbabago. Nag-init ang katawan ni Linda, pero hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot. Biglang sumikip ang dibdib niya. Napakapit siya sa sarili niyang braso. Nanginginig, pilit na nilalabanan ang kirot ng braso niya hanggang sa bumukang balat niya. At mula sa namamagang braso, nagsilabasan ang maliliit na insekto. Napaatras naman si Janina habang hawak ang bibig dahil sa gulat. Kung akala mo, maloloko mo pa kami, nagkakamali ka. Mas malala ang mararamdaman mo dahil dyan sa pagpapanggap mo. Aray! Tama na! Janina, Iha, tulungan mo ako! Napanganga si Janina at hinipitan ang hawak sa damit niya. Dala ng kanyang murang edad, hindi na niya kayang panoorin pa yon. Hindi na niya kayang makita na ang itinuring niyang tiyahin ay halos mamatay na sa harapan nila. At higit sa lahat, hindi niya kayang isipin na umabot na sila sa ganoon. Para sa kanya, hindi sila ganoon kasamang tao para hayaan na lang ang taong minsan ding naging bahagi ng buhay nila. Umiiyak siyang napatingin kay Jenny. Ate Jenny, tama na to ate. Hindi ko na kayang makita si auntie na ganyan. Tigilan mo na. Tigilan na natin to. Hindi tayo pinalaking ganito. Tulungan na natin siya. Pero nanatiling matigas si Jenny. Nakakross ang braso niya sa dibdib. Ang mukha niya'y walang emosyon. Sa loob niya, paulit-ulit ang mga salitang dapat lang yan sa kanya. Deserve niya yan. Pero merong parte sa puso niya na hindi masaya sa nakikita. Gumapang si Linda, hinawakan ang paa ni Jenny, nanginginig ang mga kamay nito. Jenny, pamangkin ko, maawa ka. Ayoko na ng ganito. Patawarin mo na ako. Nagsisisi na ako. Hindi ko na kayo lolokohin. Mas mahalaga kayo kesa sa kahit anong halaga. Tayo-tayo na lang ang meron ng isa't isa. Pinapangako ko sa inyo na magbabago na ako. Tatayo akong mabuting ina para sa inyong dalawa. Napakapit si Janina sa dibdib niya at hindi napigilang humagulhol ng iyak. Hindi niya maiwasan ng awa. Dahil sa mga narinig niya, umasa siya na magkakaroon uli sila ng isang ina na kakalinga sa kanila. Naniwala siya sa pagkakataong yon. Totoo na at may sinseridad na ang mga sinasabi ng tiyahin. Huminga naman ng malalim si Jenny. Kinuha niya ang kamay ni Linda at unti-unti niya itong inalalayan patayo. Hinawakan niya ang mukha nitong pawis na pawis. Tumingin siya kay Janina, saka ito nagsalita. Halika na Janina. Dalhin na natin siya kay Aling Gina. Ipaalis na natin ang barang. Tumayo naman agad si Janina. Pinunasan ang luwa sa pisngi habang inaalalayan nila ang tiyahin nila. Doon, binawi ng mambabarang ang sumpa. Makalipas ang ilang araw, gumaling na si Linda. Pero natuto na ito. Ibinigay na nito ang plantasyon ng saging sa magkapatid. Ngunit sa kanya pa rin ipinagkatiwala ang pagpapatakbo nito. Habang abala sila sa mga bagong pitas na bunga, bahagyang napangiti si Linda. Noon,
Akala niya ang kayamanan ang pinakamahalaga sa lahat. Ang pagiging mayaman at makapangyarihan ang makapagpapasaya sa kanya. Pero ang pinakamahalagang yaman pala ay hindi yaman, hindi pera, kundi ang pagmamahal ng pamilya. Wala mang dugo ang nagdudugtong sa kanila, pero ang dalawang magkapatid naman ang nagparanas sa kanya ng totoong pagmamahal at kung paano magmahal at mahalin ang isang tunay na ina.